Good morning mga igsoon. So salamat sa Ginoo sa bag-ong adlaw ing yatag sa atong tanan. Salamat sa Ginoo sa karon nga panahon and salamat sa yang kusog nga gihatag sa atoa. And karon sa akong video, sama sa akong gisaad nga maghimo ko og mga video every week, mag-upload ko every Saturday. So sama sa akong giingon pod nga ang akong target is ang mga men's, women's, and young people. So, kung naamoy time inyong matan-aw, mga special nga mga encouragement para sa specific nga mga tao. And then, we pray sa kining pamuhat sa Ginoo bisan pa sa mga young people or bisan dili moments karon nga Sabado ang akong i-take up kasi bahin man sa mga lalaki. So bisan dili mo lalaki, pwede rin po mong tanaw para napod mo idea kung unsa or the same sa kung dili po mga women's or dili po mo young people, just watch ang video lang para ma-encourage pud ta para sa ato ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So karon nga buntag ang atong isgutan about sa mga lalaki. So tagaan lang po ninyong panahon nga mag-share mo, i-share ninyo ang video sa mga kauban ninyo nga mga lalaki nga sa tanaw ninyo kinahanglan po og encouragement pinaagi sa pulong sa Ginoo. So magsugod ta sa pagampo. Let's pray sa Ginoo. Lord, salamat na ikaw Ginoo naghatag og kusog sa among tanan sa hatag sa adlaw Ginoo nga amo Ginoong magamit para sa pagpangalagad kanimo, pagtuman Ginoo sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat Lord God, ikaw Ginoo mag-una and we pray Lord God, ikaw Ginoo magpasabot sa mga tao Ginoo nga tanaw ani nga video Lord God. Ikaw Ginoo mag-minister bisan pa Lord sa video lang. I pray for encouragement Lord. Ikaw Ginoo maghatag. Ikaw Ginoo magpanalangin sad kanako as I share your word Ginoo. We pray nga mag-serve ni sa iyang purpose nga maka-encourage sa matag usa. Salamat Lord God, amo i-commit kanimo amo Ginoong topic karon. In Jesus name we pray. Amen. So sa akong giingon kaganina, atong topic is about sa mga lalaki. So kung makadungog ta og word ng mga lalaki, ang atong yung una nga maabot sa atong hunahuna ni is ang pinakauna nga lalaki nga mao si Adan or si Adam. So in fact sa Bible na ay word nga gigamit nga mag-describe sa usa ka bato nga gahi kayo nga bato ug ang tawag sa mao nga bato mao na ang adamant, no, adamant na stone, nagsimbolo na sa iyahang pagkalig-on. So sama sa lalaki kita sama sa bato kitang mga lalaki no gi-expect ta and gihimo ta sa Ginoo na superior ta because kita ang unang gi-create sa Dios, kita ang gitagaan gyud sa mao nga misyon, gitagaan gyud ta sa mao nga tuyo sa pag-atiman sa mga creation sa Ginoo. So gi-expect sa Ginoo nga sa atoa makita gyud ang pagkalig-on no. Dili lang lig-on sa physical but we should be strong sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, sa ato ang trabaho sa Ginoo, sa ato ang mga conviction sa atong Ginoo, sa atong pagsunod sa Ginoo. So nakabalo na ta sa unsa gyud ang nahitabo sa kinabuhi ni Adan. So si Adan ang iyahang nahimo nga downfall mao to ang paminaw niya sa iyahang kapikas no so si Iba. So tungod ato na part sa iyahang nahuyang siya. So pag once ang lalaki mahimong mahuyang diya mo sulod ning suon no nga sometimes ma-impluwensyahan siya. Kita sad nga mga Kristohanon the same goes sa ato. But karon nga kabuntagon dili nato na hisgutan ang kinabuhi ni Adan kundi ang atong hisgutan ang kinabuhi sa usasad sa mga sikat nga lalaki sa Bible. So atong hisgutan karon ang kinabuhi ni Abraham. Okay. So sunod baby mag-take up ta na mga sunod-sunod nga mga weeks. So karon ato sang isgutan ang kinabuhi ni Abraham, a sort of encouragement sa tuang tanan. So kita ang tanan nasayod na
si Abraham gyud gikan gid siya sa kining kaliwat nga gasimba og Dios. So didto sila gitawag na other side of the river. Grabe ang ilahang ano dito, ng mga Diyos-Diyosan. So nahitabo sa ilaha kining kaliwat gitawag si Abraham. Sa ilang kaliwat gitawag si Abraham na ang gitawag sa ilang kaliwat. So gitawag siya sa Ginoo. Kay naay gisaad pud ang Ginoo sa iya. So atong tan-awon dinhi ang mga karakteristik ni Abraham. So daghan kaayo ang pwede natong makuha sa iya, isip lalaki, isip padre di pamilya, isip amahan, no? Isip usa ka Kristohanon nga lalaki. So atong mahisgutan dinhi ang pito ka mga characteristics ni Abraham. So ang una nga naa kang Abraham nga kinaiyahan mao ni ang iyang pagkamasinugtanon or ginatawag na obedience. Ang obedience ni Abraham sa tawag sa Ginoo. In Genesis chapter 12 verse 4, makita nato dinhi nga si Abraham iyag yung gibiyaan ang iyang balay. He left his home, he left his friends, he left his family for the call of God. Pabiyaan sa iya sa Ginoo. So nakita nato nga tungod sa kining pag-obey niya sa tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gibiyaan niya. And sometimes kita as mga lalaki, sometimes weak kayo taani. Pero si Abraham ato makita sa iyang example, gidala man niya iyang pamilya. Gidala niya iyang pamilya sa pag-obey niya sa tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And sometimes kita nga mga Kristohanon, when God calls us to do specific na mga trabaho sa iyang gingharian, sometimes it is hard for us to left our home, to left our friends, to left our family para sa obey sa Ginoo. Sometimes dili maayo ang atong ginapakita kita nga mga lalaki because kuan kay sa nga tanan ta. Dili na to kaya ang pagbarog sa tawag sa Ginoo. And dili maayo. Dapat dili lang ta muliwat kang Abraham sa iyang pagtuo kundi dapat muliwat pud ta sa kang Abraham sa iyang pag-obey. Sometimes lisod. You will sacrifice, biyaan nimo kung imong tan-aw ng kinabuhi ni Abraham, gibiyaan niya ang ilang kabtangan. So biyaan niya iyang pamilya, biyaan niya ang iyang nasod, gibiyaan niya ang iyang land. And then gisaaran siya sa Ginoo. Yet he obeyed God. So ang pag-obey nato sa Ginoo dapat full and dapat tinud-anay nga pag-obey. So sometimes maingon ta nga pastor, ang sa ato pa pastor di nato tumanon na atong mga ginikanan. Yes, it is the call of God nga kinahanglan mutuman pud sa atong mga ginikanan. But labaw sa tanan ang atong tumanon gyud ang Ginoo. But sometimes man gud ang atong pamilya muni mubabag sa kabubuton sa Ginoo, and that's the time nga magpili ta kinsa gyud ang ato ang tumanon. Whom you will obey, just like Peter and John. Mugin ni pirmi ako na gina-example because Peter, he exhorted the brethren to submit to authorities. In his book, nagsulat siya that you must submit to authorities. So mag-submit mo sa authorities pero wala ta kabalo nga sa daan pa lang naay mga limitasyon ang atong pagsunod sa mga otoridad. The same goes sa atong pamilya. If they are not kining in line with the will of God, both sides na kay ma-disobey. Yes, you obeyed your parents but you ended up disobeying God. Or sometimes the way around. You disobeyed your parents to obey God. So unsa atong pilion? Mo nang gipili nilang Peter, gipili nilang John, we would rather obey God rather than men. Mao ni siya ang atong pinaka kining issue. No? Pag-abot ana. We are called to obedience. Magrespeto ta sa atong mga gininganan. Magrespeto ta sa atong mga katigulangan. But kung at stake diya ang kabubuton sa Ginoo, nga mababagan ang kabubuton sa Ginoo tungod ana, then you must obey God. So, mo nang gibuhat ni Abraham. He left his home, he left his friends, and he left his family for the call of God. So, kitang tanan, mga lalaki, it should be an example para sa ato. An encouragement nga
bisan unsa man ang ato ang maagian, kinahanglan nga mugo ta in obedience to our God. Dili pwede nga makita ang mga lalaki as kining mga disobedient na mga tao, makita sa mga babae nga ang mga lalaki weak sila pag abutan ng word na obedience, gahi mo sugot. So mo na siyang lisod. Okay, number 2 nga characteristic ni Abraham is kining unselfishness. So si Abraham dili laog, kita nga mga amahan kabalo naman ta ani mga sakripisyo, nga magsakripisyo ta para sa ato ang mga anak. And sometimes lisod kayo nga kini sa life ni Abraham katong iyahang atiman, no, iyahang giatiman si Lot nga iyahang pag-umangkon. So ang nahitabo sa iyaha, nag-increase ang ilahang mga binuhi, nag-increase ang ilahang mga bahandi. And then ang nahitabo, nag-away ang mga servants ni Lot o servants ni Abraham. So ang nahitabo sa ila, magbulag sila. So unselfish ang iyang decision ni Abraham because iyang gipauna og papili si Lot kung asa siya. So kabalot sa story, then Lot gipili niya ang plain didto sa Jordan. Kita niya didto, naa didto padulong sa Sodom and Gomorrah. So adto niya dito nakita niya. So si Abraham, wala siya nagkunahuna lang sa iyang kaugalingon. In the first place, unta siya ang una magpili because siya, si tawag din siya ang papa. Pero wala na niya gihimo tungod kay mas iyahang gipaboran si Lot. So ang nahitabo, nagpili si Lot dito, and so other side po, si Abraham na lang. Kung unsa ang ipili ni Lot, then sa opposite niya, so dili na muadto si Abraham. Okay. So nakita ninyo sa chapter 13, Genesis chapter 13, verse 10. So, and Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, and that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the Garden of Eden. It was like the Garden of the Lord. So, like the land of Egypt as you go towards Suar. So, makita na to nga ang desisyon, no? Ang desisyon ni Abraham sa pagpili, iyang gipapabor kang Lot. Sige, ikaw, inana pud ta, dapat nga mga mahan, mas atong pilion ang mas ikaayo sa ato ang mga anak, no? Sa ato ang mga, not just ato ang mga anak nga biologically, but atong mga tao nga mas manghud sa atoa. So kinahanglan nga makabaluta ani nga mo sakripisyo, magpakita ta og kining unselfish nga mga acts. So magparaya, kumbaga maghatag og kining pabor, imo na silang paboran, nana siya. Okay, and number 3 nga characteristic ni Abraham is ang iyang courage. So nakita nato dinhi nga katong nagpildi si Abraham og mga hari. He defeated kings, katong gikuha nila si Lot iyang pagumangkon. So naa siya kaisog, bisan siya dili siya king, si Abraham dili siya king, but naa lang siya mga servant, siya mga slaves. So iyang gihimo, iyang gitrain ni Abraham, iyang gi-master ang iyang mga slaves, and then gisulong nila tong 5 nga mga hari, og napildi nila og na-rescue nila si Lot. So inana, kita pud nga mga lalaki dapat makita sadta sa mga tao nga kita lig-on pud ta. No, lig-on pud ta. Makita sa mga tao nga isog pud ta when it comes to mga difficult na mga sitwasyon, isog pud ta. Dili kay talawan ta. So makita nato nga 5 na ka kings versus ako dili ko king. This na imposible na kayo ni. But ang courage ni Abraham, makita. So kita nga mga lalaki po,
makita pud unta sa ato ang di tatalawan sa mga responsibilidad, di tatalawan sa away sa kinabuhi. Makita sa ato ang kadasig sa pag-push bisan pa og grabe kalisod. Sunod po dinhi nga ato makita ang benevolence. So si Abraham paghuman sa away nila, di ba dahan kay spoil, dahan kayo ang nakuha nilang mga bahandi. And si Abraham, gabi iyahag yung benevolence. Naghatag siya sa iyahang tithes sa kang Melchizedek, the priest. So makita na nato sa Genesis chapter 14. So muni, kita po as an example, kita ang amahan, kita ang malalaki, kita ang example. We must be an example po sa ato ang pagtahod sa Ginoo, ato ang pag-obey sa Ginoo, sa atong debosyon sa Ginoo. Dapat kita ang malalaki, kita ang mag-una-una sa kadasig. Kita ang mag-una-una sa pagrespeto sa Ginoo. Kita ang magpakita sa dako nga gugma sa Ginoo. Dili kay kita hinuon ang mahimong hinungdan nga dili ta maka padayon, madala pa nato ang atong pamilya. So sunod ang incorruptibility. So nag-refuse siya nga modawat og mga gifts sa iyang gihatag nga pagserbisyo. Genesis gyapon na chapter 14. So nag-refuse siya. Sometimes kita makurap ang atong pagkakristohanon. Makurap ang atong pagkakristohanon tungod kay makwanta sa mga butang. Nung mahaylo ta sa mga butang, mawala atong pagkakristohanon tungod lang sa inani. Ingnan ka nga, tagaan ta kag mao ni nga kantidad, basta ayaw lang simba. Tagaan ta kaani nga kantidad, ayaw lang pagpangalagad sa Ginoo. Daghan kayo. So dapat dili ta kining corruptible, dili ta dali mahaylo, no? Dili ta dali mapapag tungod lang ana madaot atong pagkakristohanon. Muna ang mga kristohanon nga mosulod sa politika, lisod kaayo. Kay ngano daghan kaayo diha mga ginatawag nga mga lihok nga pailalom. So sunod, number 6, ang iyahang prayer life. So he is mighty in prayer. In Genesis chapter 18 verses 23 makita nato dinhi nga sunugon sa Ginoo, no. Iyahang gubaon ang Sodom and Gomorrah. Pero grabe si Abraham nagpray. Iyahang nagkuan gyud siya ang uban ani nag-term nila nga nakig-barter siya sa Ginoo. Pero si Abraham gabi niya intercede na Lord ayaw because kabalo siya naa si Lot dito, naa mga Kristohanon dito sa siya, Lord kang kuan pwede ba nga nani nakig-barter siya. You read the story makita niyo na down niya sa 10 persons ang gikuan sa Ginoo. So gabi siya intercede, no. Kita po, we must be called a man of prayer. Mga lalaki, mag-ampo ta, intercede ta para sa kaayuhan, no. Para sa ato ang mga minahal. And then the last, maoning wonderful in faith. So he was willing to offer up his only son Isaac. So tungod ani siya man gyud mao gyud ni ang pinaka kining dako nga pagtuo. No, munang gitawag si Abraham nga he is the father of faith because Abraham gisaaran siya sa Ginoo nga tagaan siya anak, and then karon nga gitagaan na siya anak sa Ginoo. Ang ingon pud sa Ginoo sa iya ihalad niya ang iyang nag-inusara nga anak. So wala kung imong himuon wala na. Mawala na ang gisaad sa Ginoo, gihatag sa Ginoo tapos bawion na din niya. Pero unsay naa sa utok ni Abraham, ang gadagan sa iyang una, God is so faithful. Kabalo siya nga ang Ginoo naghatag sa iya og anak nga si Isaac. And kabalo siya nga kung kwaon magaling sa Ginoo, ang Ginoo kay able pa nga makahatag sa ako og daghan pa. Because kabalo ko. No? Grabe ang iyang faith. He has this wonderful na faith. Grabe ka, sada ang iyang pagtuo. So kita po na mga lalaki, we should be known by our faith. Dili ta dapat mag-waver sa atong mga pagtuo sa Ginoo. Dili ta dapat kining luya sa atong mga pagtuo sa Ginoo. When God promised you nga kani nga butang ihatag na niya, ihatag gid na niya. There are so many things na
i-test ka sa Ginoo. Kay basin og ma-focus ka na hinuon sa mga butang, tagaan ka sa Ginoo sa auto, and then didto na ka nag-focus na hinuon sa auto. Tagaan ka sa Ginoo sa balay, didto na pud ka hinuon nag-focus sa imong balay, patsadahan nimo imong balay, patsadahan imong balay din. Ang ending no wala na nimo na himo ang mga buluhaton sa Ginoo. Diba? Just like kita, mga lalaki, we praying for opportunity, job opportunities. We praying na maayo ang mahimong lakaw sa ato ang pamuyo, pamilya. And gusto nato na i-work out, pero gitaganta sa Ginoo ana, gitaganta sa Ginoo sa trabaho, gitaganta sa Ginoo sa ability to produce na mga income para sa atong pagpakaon sa atong pamilya. Pero sometimes dito na hinuon ta na divert. So nawala ang imong gugma sa Ginoo. Diba? Nawala imong gugma sa Ginoo. So dili pwede inana because sometimes ang mga gifts sa Ginoo mo ni magdala sa ato palayo sa iyaha, palayo sa giver. Tagaan na trabaho sa Ginoo, ang resulta dili ta makasimba. Gitagaan na ta og mga panalangin sa Ginoo, gitagaan tag sakyanan sa Ginoo, ang ending di na ta makasimba kasi sige na kag lakawa. Tagaan na kag uyab sa Ginoo. Ang resulta di na hinuon ka mosimba kay sige na kag date sa imong uyab. So dagan. So muni siya Abraham wala niya gikaw because kabalo siya. No, kabalo siya. God is able. Kaya niya ihatag ang labaw pa sa usa ka anak. No? Gitagaan na gani ko sa Ginoo isa ka anak then nganong kwan ko sa Ginoo man pud ni. Sa Ginoo manigikan pud nga bata. So ako ning ihatag gyapon sa Ginoo, di na ako ni ilaog. So ana ang wonderful na faith ni Abraham. So as a recap na to sa atong topic karon. So kinahanglan kita naatay obedience like Abraham. Unselfishness para ni Abraham. Courage, benevolence, incorruptibility, mighty in power, and wonderful in our faith. So kanilang nga pito mao ni ang makita pud sa atoa dapat nga mga Kristohanon. I'm calling mga Kristohanon nga mga lalaki because sometimes dili lang sa simbahan no nato ang mga lalaki dili kayo inana ka mga lig-on, mga babae ang kasagaran ka kakita. So daghan kayo ang atong makita dinhi mga example as sa Bible as we study the word of God, as we study mga life sa mga lalaki. So kinahanglan nga ma-encourage pud ta. We need to apply unsang naa sa mga karakteristik ni Abraham para pud nga kita mahimong encouragement sa uban, makita nila nga inani pud ta as mga lalaki. Di ta dapat makita nga mga huyang sa pagtuo, di ta dapat makita nga huyang sa ato ang pag-obey sa Ginoo, di dapat ta makita nga huyang ta sa atong mga pagpangalagad, di ta dapat makita nga huyang ta when it comes dili ta dapat makita nga talawan ta, huyang ta pag-abot sa mga kalisdanan, mga talawan ta, di ta dapat makita nga mga laog, di ta dapat makita nga walay respeto sa Dios, di ta dapat makita sa mga kauban or sa labi na sa mga next generation nga corrupted ang ato ang pagkakristohanon. So daghan kayong dapat natong himuon mga lalaki because we are an example. Ang mga lalaki is an example. They are the image of a strong person, strong creation of God. They are the image of leadership. They are the image, we are the image of faith. Dapat image of kaning work, image of courage, image of boldness. Dili ta dapat nga makita nga luya ang ato ang pagkalalaki labi na kay mga Kristohanon ta. Di ta dapat mo hinungdan nga ang atong pamilya kay weak sa pagpangalagad tungod kay weak pud ta. So be encouraged and just meditate lang sa life ni Abraham. So basahon lang ninyo ang Genesis chapter 12 padulong sa chapter 18 kung gusto ninyo mas mailahan pa yun si Abraham. So I'm just picking some points na lang para mas mubo ang atong sharing. So lisod kaayo no. Lisod kaayo. Kinahanglan nga kitang mga lalaki makita ta sa atong mga anak nga inana.
So di nila ko taman, kinahanglan nga ituk na to ang challenge para mas mahimot ang mabungahon. So sunod na mga topic will be more na lang, more points and more nga mga specific nga points para sa ato. I'm just taking Abraham as an example para sa ato. So di na ko taman. God bless you all, and I pray that we will apply sa atong tunan ka.